Hi Aries, ito na po ang inyong reading guidance. Hingi tayo ng ilang guidance, advice, messages para dito sa darating na lunar eclipse in the sign of Pisces this coming September 7. So regardless sa sign guys ha, meron din akong may share sa inyo astrologically. Why not? If ever ano yung pwedeng maging epekto nito. Bago ang lahat, kuha muna tayo ng ilang guidance para sa inyo. Aries, anong epekto nito? Itong darating na eclipse sa inyo. Para sa taong maaring makapakinig nito, Aries, guidance, message po, energy chart tayo, anong kailangan marinig ng isang Aries? Message, advice, the Ten of Swords, the Star, okay? Mag-add pa po ako. Okay, medyo marami to. We'll be straightforward, subukan natin hanggat kaya. Kunin lang natin yung pinaka-messages. The Star, this one is in reverse. Lagi kong na-mention with the Star kahit pa yan nakabaliktad or nakaharap. The Star is still the Star. You have to be positive, okay? Sa anumang laban mo sa buhay. The Ten of Swords. Okay, ito, alam mo, sobrang mag-a-apply to astrologically. As I've mentioned, live na live tayo ngayon sa ating TikTok. The Four of Cups, Three of Pentacles, Ten of Pentacles, 10-10 ang rating. Ayun naman ang kagandahan, bumawi guys. Okay? So in a way, baka kung hindi nyo pa dama ito or nararamdaman na ng ilan sa inyo, tayo po ay general reading ha. So just only take what resonate pa rin. Could be physically, mentally, emotionally, or even financially na konektado sa mga anak nyo. Ayan, may baby kasi kung may mga kids na kayo or meron na kayong mga asawa. Family sector din yung aking nakikita. So ito yung pinaka-advice. Kung kailangan yung dumaan muna sa pagpapahilom. Kasi I will be honest, hindi madali ito ha, the Ten of Swords. Kita mo, may 10 espada na nakadagan sa kanya. Okay, so hindi kailangan katakutan yan or laliman. Aries, ini-encourage ka ng baraha dito to do some healing. Actually, it should be deep healing kung kailangan. Malalim eh. May hugot yung cards niyo guys. Bukod sa pagiging minsan, marahil nagiging negative yung energy sa paligid or paano kayo mag-isip, paano natin pinanghawakan yung situation, maaring mahirap din i-handle ang mga bagay, no? So, ayun nga, ini-encourage ka ng baraha to pause, to recharge your energy if ever talagang meron kayong pinagdadaanan emotionally, physically. So guys, general reading tayo, magkakaiba ang bawat isa. Hindi madali pero focus ka lang sa kung anong kailangan mong gawin or harapin. Na-mention ko na astrologically kasi etong darating na lunar eclipse in Pisces, that highlighted your 12th house. 12th house of healing, endings, closure. Yes po. Pero biglang umangat na rin si Ten of Pentacles. Ten of Swords, kita mo ito, may 10 espada, Ten of Pentacles. Kasi meron tayong darating na solar eclipse din. Yes, guys. Kaakibat kapag merong lunar eclipse, merong solar eclipse na susunod. At the end of the month ata ito, hindi ako nagkakamali. Yes. Oo. So, parang pinaangat niya na ano man yung pagdaanan or pakiramdam nyo, kahit sa simpleng pakiramdam, ngayong unang lunar eclipse, first week ito, September 7, Aries, may kapalit yan. May ginhawa, hindi natatapos, ay hindi kagaanan yung mga bagay, ang inyong buhay, ha? Ayan, move forward, focus on the goal, as long as, ayan, naibabalansin nyo naman ng mga bagay-bagay, family, work, andito na yung lahat, wala kayong dapat ikabahala. Ayun lang, kung kailangan talaga mag-pause muna, di ako okay, hindi nyo kailangan agad-agad pasugod ang mga bagay. Okay? Ayun. Kasi iba-iba tayo ng atake dito guys ha. Iba-iba tayo ng proseso sa salitang healing. Physically, mentally, emotionally. So, of course, it will be up to you kung paano, kailan ka higat na magiging ready. Maari kasing ang ilan sa inyo ay na-shake-shake na dito ng universe. Shake-shake? Paano yan? Shake-shake na, may ilang unexpected ganap or parang may ilang struggle, difficulty na hindi naging madali pang hawakan. Pero positive dito guys, unti-unti may purpose ha. Para yan sa inyong
higit na ikinatagumpay, ikalalago. As a person, okay, yung family nyo, hindi madali pero may dahilan yan. Okay, don't be too hard sa iyong sarili. Do some healing, priority mo muna yung ikaw or ano yung mas importante, divert your energy sa mas masasaya, mas positive. Alam ko madaling sabihin, mahirap gawin, pero ito na yun eh. Yung pinakasalita ko, kung nakikinig pa si Miss, eto na, enjoy ka pa ba, Miss Kat? Pero, more on self-care, self-love, yes po ha, priority mo ang ikaw, magpaganda, magpaspa. Ganun. Deserve niyo yan ha. Pahinga rin pag may time. Ito ang umaangat. Do some reflection. Okay? Samahan din ng dasal. Ano mang pinagdadaanan nyo. Guidance advice para sa inyo ngayong darating na lunar eclipse this September 7. Aries.